Mas tumitindi ang bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa Bureau of Immigration. Nakalagkad na rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa alitan. At sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente at kay Colonel Lachica. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Okay, so ayan po ang ating mga maiinit na balita na ating i-react ngayong araw na ito, no? Ito, una nating pag-uusapan ay ito ngang away ng mga itong si Viado laban dito kay Repizo, giyera sa loob ng Bureau of Immigration. Tapos sangkot dito ang ating First Lady Liza Araneta Marcos. Ito yung latest issue ni First Lady na ito yung ipinagtataka natin. Yung First Lady natin, hindi naman yun, wala namang mandato yan sa sa Pilipinas bilang isang First Lady, di ba? Hindi naman siya binoto ng taong bayan. Pero bakit sangkot siya dito sa Bureau of Immigration na conflict na itong dalawang officials, di ba? So, dito mo talaga makikita na bida-bida talaga itong First Lady na ito. Okay? Kasi kung ikaw, First Lady ka, you have to project the feminine side of the government. Diba? Like for example, promoting our tourist destination. Ganon, sana ang trabaho ng First Lady. Pero, tingnan mo ha, sangkot siya dito. Kung ano ang ibig nilang sabihin? Tama ba yung inakala natin? Hinala natin? Tama ba yung hinala natin na there is something wrong nitong First Lady na ito? Siya ba talaga ang nagko-control sa gobyernong ito? Diba? Mamaya, i-react natin yan ha. Itong issue ngayon ni First Lady Liza Araneta Marcos. Okay. Pangalawa nating pag-usapan ay itong Malacanang na sobrang hipokrito po. Especially if you are trying to listen ni Attorney Claire Castro, no? Di daw dapat ihalintulad ang impeachment ni VP Sara sa impeachment ni BBM na inihain dito niyang Duterte Youth Party List. Bakit hindi mo ihalintulad yan? Confidential funds ni VP Sara, 125 million pesos. Yan naman kasi yung issue nyo, di ba? Pero yung kay Bongbong Marcos, billion yung kanyang confidential funds. O bakit hindi natin ihalin tulad yan? Mas grabe pa nga yung amo yung bangag eh. Di ba? Mamaya, i-react natin yan. Ito, pag-usapan rin natin itong mga bigating abogado ni VP Sara. Issue sa mga kalaban ng mga Duterte. Issue nila kasi para silang nagpapanik, natataranta sa mga bigatin na mga abogado ng Vice Presidente patungkol po ito sa impeachment. Di ba? Instead na kayo ay pag-aralan nyo ang inyong mga ebidensya na ipipresent ninyo laban sa Vice Presidente, kayo po ay nangingialam kung ano yung
mga gagawing hakbang ng mga vice presidente. 'Di ba? Issue sa kanila ang abogado. Kasi raw yung mga abogado dati na raw nagtatrabaho ng mga high profile cases. Ano kinalaman doon sa mga high profile cases ng mga trabaho ng mga abogado nito? Nagtatrabaho yung mga abogado na yan eh. 'Di ba? Dahil ba ang mga abogado na ito ay meron silang mga successful na mga kaso na especially yung mga crime cases. Ngayon, issue sa kanila, big deal na sa kanila. Yung ating vice presidente, may mga abogadong mga high profile. Ganyan yung utak kasi ninyo eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Ito pa, pag-usapan din natin itong si Bongbong Marcos, nanisi na naman sa mga previous administration. Dahil raw, yung mga classrooms raw na pinag-aaralan, doon nag-aaral yung ating mga estudyante ay sobrang lumang-luma na raw. Dapat raw itong mga classroom na ito, after 20 years, ay papalitan na. Tapos, ang sinisisi niya, yung mga dating administrasyon. Alam mo, Bongbong Marcos, yan naman talaga ang trabaho mo eh. Wala ka namang talagang ginawa nitong gobyernong itong bansa na ito, kundi manisi ng manisi. Leader ka, di ba? Ikaw leader ka. Dumaan na yung 3 years mo. Bakit hindi mo ginawang palitan yan? Ang trabaho mo kasi, namumuliti ka, nagbabantay sa mga mali ng mga kaaway sa politika mo, tapos sisi ka lang ng sisi. Wala kang ginawang solusyon. Utot mo. Mamaya, ipapakita ko yung video na yan. Okay. Last but not the least, ang dami na namang mga ekspertong lumalabas patungkol dito sa impeachment na nangyaring ni-return o ni-remand itong articles of impeachment. Ang daming mga expert na naggaling-galing. Alam niyo sa totoo lang, no? Maging senador muna kayo bago kayo mag-expertan. Yan ang hirap sa inyo eh. Ang dakdak nyo ng dakdak na hindi konstitusyonal yung ginawa ng Senado, sobrang mali yung ginawa ng Senado, o kayo na ang magaling. Kayo na ang magaling. Tumakbo kayong senador para yung mga sinasabi nyo magagawa. Magaling kasi kayo eh, di ba? Sabi nyo magaling kayo. Sige. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin natin ito ipapakita ko sa inyo itong balita na ito. Bakit sangkot ang First Lady sa mga ganitong bagay? Okay, wala siyang mandato, wala siyang mandate sa taong bayan, pero eto, sangkot na naman siya sa mga ilan na mga programa ng gobyerno at basically isa sa mga ahensya. Bureau of Immigration, ito, panoorin natin. Play. Mas tumitindi ang bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa Bureau of Immigration. Nakalagkad na rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa alitan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
Habang patuloy na umiinit at lumalalim ang bangayan sa pagitan ni Immigration Chief Joel Anthony Viado at BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Ripizo, dumarami naman ang nadadamay sa kontrobersiya. Sa katunayan, nakarating na sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang batuhan ng mga aligasyon ng dalawang opisyal. Sa kanyang sulat kay Viado, inakusahan ni Ripizo si Commissioner na sinisiraan siya kay First Lady. Gusto raw ni Viado na si Bakin Imagine that one, ha? Nasasangkot ang ating First Lady na naninira siya ng mga tauhan. Imagine that one. First Lady ka. Tapos masasangkot ka dito sa mga ganitong bagay. Hindi siya bagay sa isang First Lady na may issue na mga ganito. Yung mga nagdaang First Lady nga, so humble. Di ba? Yung panahon ni former President Duterte, wala na mga exact First Lady. Ayaw ni Tatay Digong masangkot yung mga gusto niyang i-First Lady. Pero mas ginawa ni Tatay Digong na walang First Lady kasi alam niya magastos rin. Kasi pwede naman kasing si Ma'am Hanilet, si Zimmerman, si VP Sara at that time, pero wala. Hindi sila nagbida-bida. Hindi kagaya nitong si Liza Araneta Marcos, mahilig sa bida-bida Sangkot, imagine sangkot. Nakakahiya ito. Diba? Bakit? Bakit ka makikialam? Bakit hindi mo na lang hahayaan? So, are we experiencing na totoo yung mga chismis na ikaw ang nagkokontrol lahat dyan sa Malacanang? Di ba? Ang dami nating mga napakinggan na ganyan, di ba? Tapos, here comes ngayon, may nabalitaan kami na, isa ka pala sa mga naninira sa mga opisyalis dyan. Di ba? siya bilang hepe ng Board of Special Inquiry at ilipat siya ng ibang departamento. Tinawag pa ni Ripizo si Viado at ang kanyang liderato na holier than thou. Nauna nang inakusahan ni Ripizo si Viado na tinutulugan ang high-profile deportation cases ng ilang controversial Chinese nationals. Kasama riyan si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ng economic advisor ni FPRRD na si Michael Yang at ang magkapatid na Sheila at Alice Guo na pawang nasangkot sa illegal pogo operations. Ani Ripizo, Marso pa na ilabas ang resolusyon sa suspended deportation ni Yang pero wala pa ring aksyon si Viado hanggang sa ngayon. Ilang buwan na rin daw nakatenga ang kaso ng mga Guo. Taliwas daw ito sa mga kaso ng umano'y pogo bosses na sina Wang Qixin, Chan Jiansong at Lu Shangfan na isang araw lang naaprubahan na ang kanilang bail petition. Dahil daw ito sa isang fraternity brother ni Viado at isang personalidad na kinilalang si Anna C. Umabot daw sa 30 million pesos ang sangkot na pera. Sa ikalawang bahagi ng liham, tinanggi rin ni Ripizo na siya ang nasa likod ng white paper issue sa BI. Git niya, hindi niya kailangang magpaka-anonymous dahil pinararating niya ng direkta kay Viado ang kanyang mga saloobin. Noong nakaraang linggo, inihain ni Senator Win Gatchalian ang Senate Resolution number 1381. Layo nitong imbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa sumingaw na issue ng corruption at misconduct. Suportado raw ni Viado ang investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve. So imagine kung tutuusin, no? Kung tutuusin, patungkol pa rin sa korupsyon kaya nangyayari ito. Pero ang tanong, bakit nababanggit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos? 'Di ba? Nakakahiya eh. So, ito lang yung sa akin Meron akong mga doubts na totoo yung mga sabi-sabi dati? Sa 3 years na panunungkulan ni BBM, lagi kong naririnig yang si First Lady Liza Araneta Marcos sangkot sa mga anomalya, mga ganyan. Noong una ayaw kong maniwala Pero ito yung mismo na ang mga officials na mga official ng administrasyon, sila na mismo ang nagsabi na siniraan ako ni First Lady Liza Araneta Marcos. Remember it's not coming anymore from the enemy of the administration, which is ang enemy ng administration ay ang
kampo ng mga Duterte. Okay, DDS. Hindi ito coming from the DDS itong issue na ito ha, or gawa-gawa na issue. Hindi. Coming ito sa loob ng administrasyon na nasangkot ang First Lady ha, sa Bureau of Immigration. At alam natin kung ano ang nasa loob ng Bureau of Immigration. Very delicate po kapag Bureau of Immigration. Very delicate yan dyan. Alam natin na merong mga high profile na mga tao dyan na immigration nga eh. Pwedeng dyan ang galing ang mga sindikato, kung ano-anong mga ipinapasok na mga, alam nyo na, diba? Nababanggit pa nga yung mga pangalan ng mga Michael Yang, mga ano ba, Alice Guho, ganyan. Ngayon, First Lady ka. Bakit nabanggit nila ang pangalan mo dito? Instead, mas mag-iisip pa nga ako ay si Bongbong Marcos ang magiging dito, mananagot, 'di ba? Sa issue. Pero First Lady nakakasakit ng bangs, isang First Lady sangkot dito sa issue ng Bureau of Immigration. Di syempre, nag-aaway-away na yung mga opisyalis dyan. Di syempre, meron na talagang meron na talagang magbubulgar. Especially itong siniraan. Magbubulgar na siya ngayon. Nasiniraan ako ni First Lady kasi ganun-ganyan. Kasi, meron kasi akong mga naririnig rin. Totoo ba yan kapag hindi nasusunod ang gusto ni Ma'am Shi ay tanggal kaagad? Di ba meron tayong mga naririnig na ganyan eh. Siya yung nagtatanggal, siya yun ring nagpapasok ng mga mga USEC, mga secretaries o yung mga trabahante dyan. Siya nagpapasok. Coming from the First Lady. Hindi presidente ha, First Lady po ito. Kaya nga, marami ang nagsasabi, sa loob ng Malacanang, marami po ang natatakot kay Ma'am Shi. Pati nga yung mga senador natin, merong mga ilan-ilang mga senador dyan ha. Remember, itong ilan na mga senador, sina Chis Escudero, sina Mig Subiri, na laging pumupunta dyan sa Malacanang, ng mga party-party dyan, invited sila, matatakot pa nga sa First Lady ha. Remember, ang may mandato yung mga senador natin, binoto yan ng taong bayan, pero itong babaeng itong First Lady, hindi naman ito binoto ng taong bayan, pero mas natatakot pa sila sa First Lady. Tingnan nyo, di ba nakakahiya, di ba? Unique ka talaga bilang First Lady. Unique ka. Ako hindi ko inakusahan si First Lady na siya ang may problema dito o siya ang gumawa ng anomalya. Hindi yung ganun yung aking punto ko dito. Ang punto ko dito is, bakit siya pa ang mababanggit dito sa mga problemang ito? Bakit ikaw? Dapat nga ang First Lady, ikaw ang mukha ng bansang Pilipinas sa ibang mga dayuhan. You will project as a lady, you will project as the feminine side of the president, of the administration. Pero nasasangkot ka sa mga ganito? Totoo ba yung aming mga naririnig? Ako, ayaw kong maniniwala pero ngayon napaisip ako, maniniwala na ba kami sa mga white powdery substance blah 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 yung aming mga nababasa sa internet na ginawa doon sa outside yung nangyari, may nagurgor ganun ganyan. I don't want to ayaw kong maniwala doon. Pero sa mga ganitong mga issue na latest na ito, nasasangkot sa kasama ganyan, don't tell me. Unti-unti na itong nabubuking. Di ba? Ako po lamang ay nagtatanong sa lahat ng yan.
Bakit? Yung mga alleged na mga accusation ng First Lady, sagutin mo yon. Totoo ba yon? Kasi mismo, ang mga tauhan ninyo ay nagsasalita na. Diba? Nagsasalita na sila, hindi kalaban nila sa politika, sila mismo. Nagsiraan na ng nagsiraan sa loob. Kayo nang humusga dyan, ha? Punta tayo sa next topic natin. Ito. Ito ay patungkol sa Malacanang. Tinanong kung yung impeachment complaint laban dito kay Bongbong Marcos. Diba? Pareha lang naman ito sa impeachment complaint dito kay VP Sara. Alam mo naman si Attack Dog Claire Castro, may sagot dyan. Magaling yan di ba? Ito yung sagot niya. May bagong hirit ang Malacanang matapos ikumpara ni VP Sara ang kanyang impeachment sa naudlot na reklamo laban kay PBBM. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Hindi daw dapat ihambing ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa napunadang reklamo ng Duterte Youth. Ganyan sila ka hipokrito. Kapag si BBM, okay. Pero kapag si VP Sara, impeach yan. Ganyan sila ka hipokrito. Hipokrito, di ba? Kasi, whether if merong complaint sa Vice President or may complaint, impeachment complaint dito sa Presidente, dapat natin irespeto yan. Kung dadaan man ito sa tamang proseso sa ating konstitusyon. Bakit sinisingle out nyo lang na si VP Sara lang ang inyong ginigipit, binabantayan? Anong tawag nyo dyan? Hipokrito, di ba? Hypocrisy at its finest, kumbaga. Grabe. Party list laban kay President Bongbong Marcos. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Yan lagi ang kanyang argumento, ha? Sablay itong argumento na ito. Sasabihin, wag mong ihalin tulad ang impeachment complaint na ito kay VP Sara kasi yung iba yung kay Bongbong Marcos yung ginawa ng Duterte Youth Party List na impeachment complaint kay BBM. Iba yung kay VP Sara kasi ginasta niya yung 125 billion in 11 days. Big deal sa kanila yun, ha? Ang tanong ko sa iyo, Claire Castro, sino ang nagbigay ng confidential funds ng 11 days lang? Kasalanan ba ni VP Sara na bibigyan ka ng confidential funds, pahahawakin ka ng pera na 11 days na lang? Hindi kayo pa rin ang may kasalanan. Di ba? Yang 125 million na yan, galing yang pera na yan, na confidential funds na yan, kay Bongbong Marcos. Hindi kasalanan ni VP Sara na she has to force na igasta ang 125 million kasi 11 days na lang ang nakabinbin. Pagkatapos niyan, kailangan talagang, kasi nasa natin yan batas natin yan, kailangan talagang igasta yan. So na-force yang igasta yan, and there's nothing wrong. Kahit 11 days, yan ang lagi nilang irarason para magmumukha talagang may kasalanan si VP Sara. 11 days, imagine that 125 million, 11 days, grabe. Ganon ang kanilang projection. Kung 11 days ito ginasta, kung ginasta naman ito sa tama, walang problema. Diba? Kayo nga billions of pesos. Sige, ginasta niyo for 1 year, billions of pesos, pero ang tanong, yung flood control projects, ito, rebuttal rin namin ito flood control projects, sige nga, ilang days yun ginasta ninyo? Sige, hindi 11 days yun, talagang ginawa namin ang proyekto, pero palpak naman. Pumalpak naman. Imagine itong presidente na ito nagmamayabang during his SONA na
5,500 flood control projects. Hindi na tayo babahain, bla 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 bla. After 2 days, binaha tayo. Pinak-check ng bagyo. Yun ang nakakahiya. Yun ang dapat imbestigahan. Kasi paano? Gumasta tayo ng billions of pesos sa flood control projects only to find out nagbaha. Kasi itong mga flood control projects na ito, nakakaduda. Kasi hindi nakikita ng mata ng taong bayan itong mga proyekto na ito. So, posibleng kukarakutin ito. Makurakot talaga. Kaya, kailangan nga nating imbestigahan kung may korupsyon o walang korupsyon na nangyari. Pero itong confidential funds na 125 million, 11 days. Kasi 11 days na lang ang nakabinbin na araw saka ibinigay sa kanya. Tapos sa kanya mo isisisi? Di ba hipokrito yun? Nasa tamang pag-iisip ka ba, Castro? Utak mo. Sa bagay, ang utak ng aso, dali natin maano. Pangalawa, nagkatrabaho ng maayos ang Pangulo. Wala rin naman daw pinagtakpan Nagtatrabaho ng maayos? Anong maayos doon sa pinagtrabaho niya? Sa 3 taon, anong ayos ang nagawa niya? Yung bridge na humupa? ng mga resibo si PBBM o kaya naman kahit anong notice of disallowance para sa Office of the President. Ang mga alias na nabunyag bilang recipient umano ng confidential funds ng bise, gaya ng nag-trend na si Mary Grace Piatos, mali para kay Yusek Claire Castro. Hindi raw basta-basta ang paggamit ng aliases at Sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente at kay Colonel Achica. may buwelta rin ang palasyo sa pahayag ng VP na huwag siyang sisihin sa takbo ng ekonomiya dahil may impeachment man o wala, bagsak pa rin naman daw ang tiwala ng mga investors sa Pilipinas. Wow, correct. Tama naman si VP Sara eh. Naiinganyo kayo ng mga investors tapos ngayon wala man lang maraming investors na nag-i-invest kasi takot. Kakahiya kayo? Kung yan po ang gusto niyang gawin naratibo, wala tayong magagawa. Pero magbase lamang po tayo sa mga dokumento. Sa ano dokumento yun? Magpakita ka. Ang hirap sa iyo, Claire Castro, is puro ka kasi salita. Okay? Salita ka ng salita. Wala ka namang ipinakita na dokumento. Naalala ko tuloy si Attorney Harry Roque at si Attorney Panelo, mga dating spokesperson ni Tatay Digong. Kapag sila po ay meron silang ibinigay na mga dokumento o proof na ganito ang nangyari, meron silang ikapakita. Tatandaan nyo si Panelo at si Roque, sa likod nila merong projector kasi ipapakita nila yung mga sinasabi nilang mga dokumento. Pero ito, wala. Tapos sasabihin niya, lahat ng ito ay may dokumento. Utot mo. Saan yung dokumento? Sige nga. Ipakita mo nga. Ang satsat ka lang ng satsat eh. Wala ka namang ikapakita eh. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo. Of course. Kasi negative naman talaga yung mga pinanggagawa ninyo. Ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya. Wala siyang balak tumulong sa Pangulo. Sa request naman for interim release ni FPRRD, walang angal ang palasyo o anumang taktika ang gamitin ng Defense Council nito. Pero huwag daw sanang gamitin ang Pangulo sa propaganda. Para sa agenda. So, yan po ha. Alam mo, Claire Castro, kung totoo kang lawyer, attorney ito, di ba? Di ko nga maintindihan bakit naging lawyer ito eh. Bakit naging abogada ito. Kasi, kung ikaw, abogada ka, dapat respetuhin mo ang batas, di ba? Yan talaga
kapag lawyer ka, batas, ano ka talaga, you're into it, batas yung susundin mo. Pero, kung sasabihin mo na hindi pwedeng ihalin tulad ang impeachment complaint dito kay BP Sara at saka kay BBM, nagiging hipokrita ka. Okay? Kung dumaan naman sa tamang proseso yung ginawa ng mga Duterte Youth Party List, bakit? Anong kaibahan na itong impeachment complaint ni BP Sara at impeachment complaint kay Bongbong Marcos? That's the same. Castro. Lawyer ka ba talaga? Attorney ka? Attorney ka talaga? Mukhang hindi eh. Eto. Pag-usapan din natin itong mga bigating mga abogado ni VP Sara. Issue ngayon ng mga kalaban. Ito, panoorin natin. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa 9 lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon maghaharap ulit ngayon pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Curatong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortun Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson.
Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortune, Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortune, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda. So, ito ang main issue kasi dito is parang na-intimidate sila, natatakot sila, nagpapanik sila sa legal team ni VP Sara. Kasi po, ang legal team ni VP Sara, mga bigatin. Maganda yung track record. So, na-intimidate yung mga kalaban. Yung mga, alam nyo natin, prosecutors, natatakot, nagpapanik. Tapos, iniisa-isa nila ito, especially itong media, iniisa-isa nila ang record ng mga abogado na ito ni VP Sara. Na ito yung dating mga abogado na merong mga high profile cases. Ganun, di ba? Parang kung ano yung ginawa nitong mga lawyer na ito dati, isasampak nila ito sa current situation ni VP Sara para masiraan na naman. So, sa akin naman, anong kinalaman nitong mga high profile cases na nangyari dito sa mga abogadong ito sa case ngayon ni VP Sara? Wala. Pero bakit dapat niyong banggitin itong mga ganitong bagay, ang kanilang background? Hindi na sana. Meron tayong ibang case. Meron tayong ibang sitwasyon. So, bakit natin yun pagbabasehan? Yun ang una kong ipinagtataka. What's wrong with the legal team? The composition of the legal team of VP Sara. Anong mali? Bakit problema ninyo? Yun ang pinagtataka ko Takot sila. Why? Hindi nila in-expect. Ito yung aking analysis dito Hindi nila in-expect na mga mabibigat na mga abogado yung kinuha ni VP Sara. Hindi syempre, kukuha si VP Sara ng isang mga magaling na abogado, yung eksperto po patungkol sa impeachment. Kasi sobrang taas po ang standard nitong vice presidente siya. Ayaw niyang ma-impeach, syempre, kasi inakusahan siya. Ginawan siya ng kung ano-anong mga ebidensyang kasalanan. Jadi syempre kukuha ka ng magaling rin na dati nang may alam patungkol sa impeachment. So what's wrong? Big deal sa inyo? Kasi meron na namang tendency na mabubulyaso kayo during the impeachment trial. Kasi ma'am, kahit anong sasabihin mo, itong composition nila magaling So paano yan? Matalino yung vice presidente namin. Alam niya dumipensa sa kanyang sarili. Sabi ko na sa inyo, hindi ito, wag niyong i-compare itong aming vice presidente sa mga nagdaang vice presidente na kaya nyo lang lait-laitin, ipa-impeach o kung ano-ano. Kahit nga sa mga nagdaang presidente dati mautak ang vice presidente namin. Magaling. Kaya hindi nyo pwedeng ganyan-ganyan na lang. Hindi mo basta matutumba itong vice presidente na ito. Yan ang katotohanan dyan. Okay? So do not be intimidated. Instead, you prepare. If si VP Sara ay totoong merong kasalanang ginawa, i-preparar nyo. I-prepare nyo ang mga ebidensya ninyo. Tumutok kayo sa
mangyayaring debate. Tumoto kayo. Okay? Kasi si VP Sara po, remember, gusto niya, this will be a bloodbath impeachment trial. Gusto niya bloodbath. Di ba? So kayo rin, huwag kayong matakot, ha? Mag-preparing kayo. Ay, nako. Ito. Si Bongbong Marcos, as usual, naninisi na naman sa kanyang kapalpakan. Ito. Wait muna. Okay. Pinabayaan na lang. Yan ang assessment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estado ng edukasyon sa bansa. Patuloy niyan ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings. Ang mga lumang school buildings na itinayo noong pang 1970s pero hanggang ngayon ay pinagtitiyagaan pa rin gamitin makalipas ang mahigit 5 dekada. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime. Dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what's happened. Ang ilang inobasyon sa edukasyon sa bansa, wala ring naging bentahe ayon sa Pangulo. Gaya ng senior high school na nagdagdag ng 2 taon sa dapat bunuin ng mga mag-aaral bago makapagkolehiyo. Kaya pareho siya ng sentimiento ni Senator Jingo Estrada na gusto nang alisin ang senior high school sa curriculum. Dagdag bayarin lamang anya ito sa matrikula at mga gamit sa eskwela. Pero wala naman anyang naitulong sa mga graduates sa nakalipas na 10 taon. Wala namang advantage. Wala naman naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. Isa naman sa nakikita ng Pangulo na dapat tutukan ay ang suporta sa mga guro. Ibinahagi nito ang karanasan niya noong kongresista pa lamang ng Ilocos Norte. Nagtayo siya ng mga kooperatiba ng mga guro para huwag malubog ang mga ito sa pautang na sobra-sobra ang patubo. Support the teachers. Just support the teachers. Basta't you support the teachers. Ngayon naman anya na maraming sumusulpot na bagong teknolohiya, dapat matulungan ng mga guro para sa kanilang retraining at re-education. Bernard Dadis, UNTV News and... Okay, so itong balita na ito ay nagpapakita na si Bongbong Marcos ay hindi niya kaya ang mga problemang ito. Hindi niya kaya, hindi niya kaya to the point na maninisi na lang siya. Alam mo, Mr. President, magaling na sana nakikita mo na yung problema. Magaling na sana nakita mo yung problema. Ang walang hiya sa ginawa mo, nanisi ka pa ng dating administrasyon. Instead na mag-iisip ka kung anong solusyong gagawin, naninisi ka pa. Ay nako. Yan ang hirap sa iyo, Mr. President Okay na yung nag-iikot ka, talagang face to face mong nakaharap yung mga problema na nakikita mo, pero wag ka nang magbangkit sa mga dating administrasyon. Ikaw ang nasa posisyon ngayon. Kung magbabanggit ka ng dating administrasyon, dating mga nagpresidente na itong problema na ito, hindi ginawa, bla bla, it will not help. Kung manisi ka ng manisi kung anong sino pang isisisi mo, hindi naman yan, hindi magsusolve ng solusyon yan. Ikaw yung nandyan, you have the power, you have the capability to do action, gawin mo na. Ngayon, gawin mo na. Yung pagsisisi mo, wala yan. Walang magandang magawa, away lang ang mangyayari niyan. Magagalit ang mga dating administrasyon, magagalit ang mga supporters sa mga dating administrasyon, at ikaw ay babanatan. Wala. Ikaw ang pinakaunang dahilan na ikaw ang pinakaunang dahilan kaya pala tayo nagkawatak-watak kasi sisi ka ng sisi Sisi ka ng sisi. You have the resources, you have the tools,
You have the power, the will para gawin na masolve itong mga solusyon na ito. Just keep your mouth shut and do what is the right thing to do. Ganun! Ang hirap sa'yo eh. Pakita mong magaling ka, kaya maninisi ka. Kung totoo kang magaling, Mr. President, wag kang manisi. Just trabahuin mo yung mga problema sa Pilipinas. Tapos dun. O heto yung mga eksperto sa impeachment trial. O ito, pakinggan natin yung mga eksperto. Sang-ayon si Attorney Antonio Bucoy, itinalagang tagapagsalita ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng may grave abuse of discretion ang Senado. Bunso dito ng ilang hakbang ng Senate Impeachment Court na pinangungunahan ni Senate President Francis Escudero. Partikular na ang kautosang ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Paniniwala ni dating Chief Justice Renato Puno, maaaring questionin sa Korte Suprema ang remand order ng Senado. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po nung pag-remand. Maghain ng pleading ang House Prosecution Panel kaugnay nito sa mga susunod na araw. Bukod Ang dami niyang sat-sat, pero yun lang pala ang sabihin niya. Wala yun sa batas. Yun lang pala. At dahil doon, nagmukha na siyang magaling doon. dito, kinontra rin ni Attorney Bucoy ang paniniwala ni Senate President Escudero na walang limitasyon ang Senado sa maaari itong gawin bilang isang impeachment court. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Sinita naman ng abogado at ng isang House leader ang ibinahagi sa social media ni Senador Ronald Bato de la Rosa na artificial intelligence o AI-generated video ng mga estudyanteng tumututol Hindi pa rin sila tapos sa AI na yan. Issue pa rin sa kanila. sa impeachment trial ni VP Sara. Tag na false information at reviewed ng third-party fact-checkers ang online post. Kung alam po Bakit false information yun? Natama naman yung sinabi ng AI. Sabi ng AI, it's politically motivated and it's true. Huwag na tayong magbulahan. Ang mali lang dito, yung nagpa-fact check kasi, bias yung fact checker. Marami na ako na fact check yung mga fact checker na yun, bias rin eh. po ni Senator De La Rosa na fake yun, he's propagating a lie. Bakit lie? Totoo namang politically motivated yun eh. Diba? Halata sir na sobrang bias ka eh. Ayos ang bagay, House of Representatives. The message doesn't matter. If the source is... The message doesn't matter? Utot mo! fake, The message matter sa totoo lang. Away politika, obviously. Huwag ka kasing corny, sir. Ang corny mo naman, magbubulahan pa tayo dito. Matanda ka na nga. Mahilig ka pa mambola. how can you rely on the message? How can we rely on the message? Alam na alam namin. Kasi kilala namin si VP Sara na malinis magtrabaho. Tapos, itong mga tuwadcom na ito, kung ano-anong very obvious, ang taong bayan, naka-observe during the hearings na it's very obvious to us. Personally, we have our own opinion as we see, as we observe during the hearings na obviously politically motivated. So what's wrong with that? Opinion yun eh. Sa gumawa ng AI na yun, opinion yun ng mga kabataan. What's wrong? Hindi po ba? Kung polluted yung source, edi polluted yung message. So, pure propaganda. Kayo yung kayo yung pollution eh. Bakit ba? Yung mga kalaban ni VP Sara na nananalo ba? Ang dami ngang natatalo eh.
Kasi kaming taong bayan, sa tingin namin, yung mga kalaban ni VP Sara polluted na. Kaya natalo. Ikaw yung banga. Sino ba tong taong to? Hindi ko to kilala eh. Nagmamagaling rin. Ito, eksperto ko no. Ay, nako. It only emphasizes the bias. Ikaw, hindi ka bias? Ikaw, hindi ka bias? As public officials, we have to hold ourselves in a higher standards. Isa ka pa. Bantayan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong magbabantay kay Bato de la Rosa. Isa ka pa eh. Not only to our own individual Ang hirap sa inyo, nagmamalinis kayo eh. Akala nyo perfecto na kayo eh. biases on certain policies, but we have Sa bagay ay ipagtanggol si Speaker. to at least promote what is necessary for the people to know and to learn. Samantala, tumanggi muna si Attorney Bukoy na isa publiko kung sino-sino ang private prosecutors na makakasama nila. Gayun din, kasalukuyan ng binivet ng House Prosecution Panel ang pinakamatitindi nilang testigo para sa impeachment trial ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNT. So it's obviously, alam na natin, no? It's obviously siya na nagkokomentaryo patungkol dyan sa AI na yan at patungkol dyan sa ginawang remand ng Senado, bias rin ang kanyang opinion. Wag na tayo, sir. Wag na tayong mag-akto ng galing-galingan kasi it's very obvious naman eh. Okay, so ayun, pakinggan nyo ang ating opinion, reaksyon sa mga latest na mga nangyayari sa ating bansa. So, libre kayong mag-comment, mag-react sa comment section, no? At usap-usap tayo sa comment section. Guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. And mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon para makita nyo yung mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. At sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!